February 2026 na. Magkano na nga ba ngayon ang mga Honda motorcycle? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Nandirito po tayo ngayon sa Honda San Fabian, Pangasinan branch. So Honda 3S shop po ito. Ang paninda po rito ay lahat ay Honda motorcycle lang po. So magbibigay po tayo ng price update for this month of February. Pagpasok po natin dito sa loob, ang una po nating makikita ay ito pong Honda Navi 110. Meron po tayong available 2 colors dito. Meron po tayo nitong army green at saka ito pong glossy white. Ito pong ating Honda Navi 110 ay bulb type po yung kanyang ginagamit para po sa kanyang high beam at low beam. At nakapop up naman po ito pong kanyang mga malalaki na turn signals. Bulb type din po yan. At ito po ay gumagamit ng inverted forks para po sa kanyang front suspension, glossy black. At mayroon din po itong rubber protector. At pagdating naman po rito sa kanyang front braking system, ito po ay gumagamit ng drum brake at equipped na rin po ito ng combi brake system. Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at may sukat po ang kanyang gulong rito sa harapan na 90 by 90-12. At ang presyo po nito pong ating Honda Navi 110 ay nagkakahalaga po ito ng 58,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At meron po itong monthly installment na 3,287 pesos. Sa loob po yan ng 3 taon. Kaya kung interesado po kayo rito po sa Honda Navi 110, ay puntahan nyo na po kapag malapit po kayo rito po sa location na ito. Dahil meron po tayo ritong army green at glossy white color. Dito naman po sa kabila, nandirito naman po yung mga 160cc natin. Ito po yung ating Honda Click 125 na 2025 version. So ito po yung kanilang gray color. Mapapansin po natin, bago na rin po yung kanyang decals. Nandirito po ito pong kanyang maliit na windscreen. Glossy black color. Naka-LED po ito pong kanyang turn signals. Meron po siya ritong daytime running light. Naputol po yan at nag-continue siya rito po sa ibaba. At naka-full LED po ito pong kanyang high beam at low beam. At ito po ay naka-telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension. Black color po yan. Equipped with single rotor disc brake with single pot caliper na Tokico brand. At ito pong kanyang cast wheel ay matte brown color po ito. Equipped na rin po pala ito ng combi brake system dito po sa harapan. At ang presyo po nito pong ating pinakabagong Honda Click 160 ay nagkakahalaga po ito ng 116,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo pong mag-down payment ng 8,300 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 6,088 pesos. Sa loob po yan ng 3 taon. Ito po ang kanyang katabi. Ito naman po yung ating pinakabagong Honda PCX 160 na standard type. Kumpleto po pala yung kulay natin para po rito sa ating Honda PCX 160 na standard type. Dahil meron po tayo netong glossy white. Meron po tayo netong matte gray. At mayroon din po tayo nitong glossy red. Ito pong kanyang windscreen, mataas na rin po ito at black color po siya. At agaw pansin po ito pong kanyang B-shape na daytime running light dahil napakakapal po nito. Lalo na kapag gabi, talagang agaw pansin po siya. Located naman po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang LED na turn signals. At ito pong kanyang main headlight ay naka-full LED na po. Ito pong kanyang high beam at low beam. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na gray color para po rito sa kanyang front suspension. Equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper na Nissin brand. Itim din po ang kulay ng cast wheel nito pong ating standard type. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 110 by 70-14. Tubeless na po ito. At ang presyo po nito pong ating Honda PCX 160 na standard type ay nagkakahalaga po ito ng 133,400 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo pong mag-down payment ng 13,800 pesos. At meron naman po itong monthly installment na 6,653 pesos. Sa loob po yan ng 3 taon. Ito naman pong kanyang katabi, ito po yung ating Honda ADB 160 na 2024 version. Which is ito naman po yung scooter na pasok sa lahat ng road condition dito sa Pilipinas. Kaya kung mahilig kang mag-adventure, no?
Kahit na anong klaseng daan yan, mapa-rough road man yan, mapa-on-road, ay bagay na bagay. Kaya kung inyong mapapansin, ito pong kanyang gulong ay naka semi-dual purpose pattern tires. Dahil nga pang-adventure, ito pong scooter na ito. Naka-pop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. At agaw pansin din po ito pong kanyang makapal na daytime running light. Naka full LED po ito pong kanyang high beam at low beam. At gumagamit po ito ng telescopic fork para po rito sa kanyang front suspension. Gray color po yan. At ito po ay Showa brand. Naka single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na Nissin brand. At ito pong kanyang cast wheel ay matte brown color po ito. At naka semi-dual purpose pattern tires, ito pong kanyang gulong. At ang presyo po ng ating Honda ADB 160 na 2024 version ay nagkakahalaga po ito ng 166,900 pesos. At mayroon naman po itong down payment na 21,800 pesos kung gusto mo ng installment. At mayroon naman po itong monthly installment na 7,963 pesos. Sa loob po yan ng 3 taon. At kung ang hanap mo naman po ay budget meal na scooter pero maganda ang forma at the same time napakatipid sa pagkonsumo ng gasolina, ito po yung motor na bagay sa iyo. Lalong-lalo na po kapag hindi ka masyadong katangkaran, no? Pwede po ito sa 411 in height. Ito po yung ating Honda Beat Premium Edition. So napakatulis po nito pong kanyang handlebar cover, combination ng black at saka white. Bulb type po ito pong kanyang mga turn signals. At ito pong kanyang main headlight ay naka full LED na po ito pong kanyang high beam at low beam. Mayroon po siyang Honda decal rito po sa kanyang side profile. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. Equipped with single rotor disc brake at single pot caliper na Nissin brand. At ito pong kanyang cast wheel ay gold color po ito. At ang presyo po nito pong ating Honda Beat 110 na premium variant ay nagkakahalaga po ito ng 74,400 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo pong mag-down payment ng 4,300 pesos. At meron po itong monthly installment na 4,109 pesos. Sa loob po yan ng 3 taon. Kung naghahanap naman po kayo ng mas mababa ang presyo, kaysa rito po sa ating Honda Beat, ay meron po tayong MAP motorcycle na underbone. Ito naman po yung ating legendary Honda Wave RSX. Red color po yung available rito. Ito pong kanyang main headlight ay located po rito sa kanyang handlebar. Which is ang kagandahan naman nito kapag ikaw po ay liliko sa kanan at kaliwa, ay susunod po yung kanyang ilaw. Bulb type din po ito pong kanyang mga turn signals. At LED naman po, bulb type din po pala ito pong kanyang low beam. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na gray color para po rito sa kanyang front suspension. Gray color din po ito pong kanyang hub. At ito po ay equipped with drum brake para po rito sa kanyang front braking system. At ito po ay naka-spokes rim. At ang presyo po nito pong ating Honda Wave RSX ay nagkakahalaga po ito ng 64,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo pong mag-down payment ng 4,800 pesos. At meron naman po itong monthly installment na 3,595 pesos. Sa loob po yan ng 3 taon. Pagdating naman po sa mga racing underbone, mayroon naman po tayo ritong Honda Winner X150 na premium variant. So, 2 colors po yung available na rito ngayon. Meron po tayong matte black at meron din po tayo netong matte red. Ito po ang kanyang handlebar cover. Dito po sa gitna, dito po located yung kanyang horn. Nagkaroon po siya rito ng honeycomb grill design. At meron po siyang maliit na visor. At ito po ang kanyang spike dito po sa bandang gitna. Ito po yung kanyang daytime running light. At naka full LED na rin po ito pong kanyang high beam at low beam. Located naman po rito sa bandang ibaba, ito pong kanyang LED na turn signals. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na gold color or matte brown color para po rito sa kanyang front suspension. Equipped with single rotor disc brake na flower design with matte brown color din po na pot caliper. Nissin brand naman po yan. At ito pong kanyang cast wheel ay black color po ito. At ang presyo po nito pong ating Honda Winner X150 na premium variant ay nagkakahalaga po ito ng 115,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo pong mag-down payment ng 8,300 pesos.
At mayroon naman po itong monthly installment na 6,242 pesos. Sa loob po yan ng 3 taon. So ito pong ating Honda Winner X150 na premium variant ay 2 colors po yung available. Matte red and then matte black. At ang kagandahan po nito ngayon dito po sa Honda 3S Shop ay meron po tayo ngayong available rito na Honda Winner X Racing Edition. So napakaganda ng kulay nito pong Racing Edition dahil combination po ito ng white tsaka red color at may decal na blue. Ito pong kanyang main headlight ay the same lang din po ito dito po sa ating premium variant. Naka full LED na po ito para sa kanyang high beam at low beam. At attractive po ito pong kanyang spike na daytime running light dito po sa bandang ibaba. Naka-LED rin po ito pong kanyang mga turn signals. Ito pong kanyang front suspension, makikita natin dito po pala sa Racing Edition. Black color po ito pong kanyang front telescopic fork. Habang matte brown color naman po, ito pong ating standard version. At ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake na flower design with single pot caliper na Nissin brand, matte brown color din po yan. At ito po ay equipped with anti-lock braking system dito sa harapan. Ganon din po, di ko nabanggit kanina, equipped din po ito ng anti-lock braking system. Ito pong ating premium variant. At napansin ko lang, ito po palang ating standard ay matte black color po yung kanyang cast wheel. Habang ito pong ating Racing Edition ay matte brown color po ito pong kanyang cast wheel. At ang presyo po ng Honda Winner X150 Racing Edition ay nagkakahalaga po ito ng 121,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 8,800 pesos. At meron po itong monthly installment na 6,319 pesos sa loob ng 3 taon. At dito naman po sa bandang harapan, available na po pala ngayon yung ating Honda ADB 160 na standard type 2026 model. So mayroon po tayong available rito na isa. Ito po yung matte saver green, kung di ako nagkakamali dun sa pronunciation. Ito pong kanyang windscreen ay clear color po ito. At sabi po nila ay mas mataas po ng bahagya. Ito pong kanyang bagong windscreen kung ikukumpara natin dito po sa old version na 2024 model. Pero habang aking tinitignan ay halos magkasing size naman po sila. At ito po ay manually adjustable. Naka-pop up po ito pong kanyang mga LED na turn signals at ito po ay naka-naked handlebar na black color. At ito pong kanyang main headlight ay naka-full LED na po ito pong kanyang high beam at low beam. At attractive po ito pong kanyang napakakapal na daytime running light. Meron po itong Honda Selectable Torque Control. At mapapansin natin, ito po palang bagong 2026 model na mga Honda ADB 160 ay nagkaroon po siya ng lining na glossy black dito sa gitna. Ayan o, mayroon po siyang glossy black rito. Habang yung mga old version ay all white po rito sa bandang gitna. So, yun po yung isa sa mga noticeable changes sa color sa 2026 model. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. Showa brand po yan. Equipped din po ito ng single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na Nissin brand. Black color po ang kulay. Ito pong ating standard type. Ito pong kanyang cast wheel. At equipped na rin po ito ng anti-lock braking system. At naka-dual purpose pattern tires po ito pong kanyang gulong. At ang presyo po ng Honda ADB 160 standard type ay nagkakahalaga po ito ng 169,400 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 23,800 pesos. At meron po itong monthly installment na 7,886 pesos sa loob ng 3 taon. Dito naman po sa kabila, nandirito naman po yung pinakabago nating Honda Click 125 na 2026 version. Grabe no, ang angas na po pala ng forma at body and design nito pong ating bagong Honda Click 125. Unahin po natin ito pong nandirito sa harapan. Ito po yung ating Honda Click 125 na Smart Edition. So bakit po siya Smart Edition? Kasi nga po ito pong kanyang ignition ay naka-smart keyless system na po siya. Gumagamit na po siya ng remote. Habang yung ating standard type naman po ay disusi pa rin po siya. At ito pong kanyang mga packet dito po sa harapan ay mas maluwag na po siya kung ikukumpara natin doon sa version 3.
So itong version 4, maluwag na po itong kanyang front pocket. Ganon din po yung kanyang pocket rito po sa kaliwa na may door. At yung kanyang USB port ay Type-C na. Yung version 3 is USB Type-A po siya. At ito pong kanyang underseat compartment ay mas maluwag na rin po ito kumpara natin dun sa version 3. So pare-parehas po yan na version 4, kaya mas maluwag na po yung kanilang mga seat storage. Mapunta po tayo rito sa harapan. Ang isa sa mga pinaka-noticeable changes dito po sa ating mga bagong Honda Click 125 na 2026 version ay ito pong kanyang main headlight. Dahil kung inyo pong makikita, ito pong kanyang turn signals ay para pong arrow yung kanyang design. At ito pong kanyang daytime running light ay bago na rin dahil Y-shape na po. Ito pong kanyang bagong daytime running light. Dahil before po ay para po siyang mayroong kilay. At ngayon po ay mas wide na rin at mas mahaba. Ito pong kanyang mga LED na high beam at low beam. Kumbaga mas maliwanag daw po ito ng 20% kung ikukumpara natin doon po sa version 3. So yun po yung pagkakaiba ng version 4. At saka napakatulis nito pong kanyang front face cover. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. Equipped with single rotor disc brake na flower design. With single pot caliper na black color, Nissin brand po yan. At ito po palang ating Honda Click 125 na Smart Edition. Ito pong kanyang cast wheel ay matte brown color po ito. At ang presyo po ng Honda Click 125 Smart Edition ay nagkakahalaga po ito ng 86,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,800 pesos. At meron po itong monthly installment na 4,675 pesos sa loob po yan ng 3 taon. At ito pong kanyang katabi, ito naman po yung standard type ng Honda Click 125 na 2026 version. So ito po palang ating Smart Edition ay 2 colors available to. Ito po yung matte brown at mayroon din po tayo niyang matte black. Ito naman pong ating standard type na Honda Click 125 ay 3 colors po ito. So mayroon po tayong dalawang available ngayon dito, glossy white at saka glossy black. So puntahan nyo na po rito, paunahan na lang dahil mabilis pong maubos. Ito pong ating mga pinakabagong Honda Click 125 2026 version. Ito pong kanyang handlebar cover ay combination po ito ng black tsaka white. So iba na rin po yung kanyang forma. At B-shape design po, ito pong kanyang cover dito po sa gitna hanggang rito sa dulo. At mayroon naman po tayong makikita rito na click na decal. At bago na rin po yung design, dito pong kanyang turn signals, bago na rin po ito pong kanyang daytime running light. At ito pong kanyang main headlight ay mas mahaba na po ito compare po natin sa version 3. The same lang din po yan ng design dito po sa ating version 4 na Smart Edition. Kumbaga ang pagkakaiba lang nito, yung kanyang ignition ay Smart Key. Ito po ay disusi. At mapapansin din natin yung pagkakaiba ng standard type dito po sa Smart Edition. Ito po palang kanyang cast wheel. Black color po ito pong cast wheel ng standard type, 'di ba? Itim. Habang ito naman pong ating Smart Edition ay matte brown color po siya. So diyan po natin makikita na special edition siya. At the same time, syempre yung color availability dahil nga meron tayo nitong brown color at meron din po tayo nung matte black color. At ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork na black color para po sa kanyang front suspension. Parehas lang din po yan dito po sa Smart Edition. Naka-single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper. The same lang din po rito sa Smart Edition. At gaya nga po ng sabi ko sa inyo, yung pagkakaiba ay yung kulay po nito pong kanyang cast wheel na matte black at yun pong matte brown. At ang presyo po ng Honda Click 125 standard type ay nagkakahalaga po ito ng 82,400 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,800 pesos. At meron po itong monthly installment na 4,443 pesos sa loob ng 3 taon. At kung ang hinahanap nyo namang motorsiklo ay pangpasada, pwedeng kabitan ng sidecar, mayroon naman po tayo ritong Honda TMX 125. So ito po yung isa sa mga pinakamatitipid na motor ng Honda na pwede nating lagyan ng sidecar. Ito pong kanyang main headlight ay box type po ito at naka-bulb type po yung kanyang high beam at low beam. At ito pong kanyang turn signals ay bulb type din po ito. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na gray color
para po rito sa kanyang front suspension. Gray color din po ito pong kanyang hub. At naka-drum brake po ito pong kanyang front braking system. At ito po ay naka-spokes rim. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 2.50 by 18. Mas malaki po pala talaga yung rim size at gulong nito pong ating Honda TMX. Kaya yung iba po nating mga kababayan na bumibili nito, kapag napudpod na yung kanyang gulong, ay nagpapalit sila ng rim dahil nga po yung gulong ay mahirap hanapin itong size 18. Dahil mostly nga po naman dito po sa Pilipinas ay size 17 yung ginagamit nilang rim at yung mga gulong. Kaya nag-aftermarket po sila, after mapudpod ng gulong, nagpapalit na po talaga sila ng rim para po maisalpak nila yung size 17 na gulong. At ang available po pala na color dito po sa ating Honda TMX 125 ay meron po tayong 3 colors availability. Meron po tayo ritong gray color, meron tayong glossy black, at meron din po tayong glossy red color. At ang presyo po nito pong ating Honda TMX 125 ay nagkakahalaga po ito sa cash ng 56,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 2,800 pesos. At meron naman po itong monthly installment na 3,287 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. At kung ang hinahanap nyo naman ay yung mas malakas, meron din po tayo rito, no? Pang mid category na motorsiklo na pwedeng panghanap buhay at the same time pwedeng gawing service. Pero mostly kaya sila bumibili na itong Honda Supremo 150 dahil malakas po ito. Kinakabitan po nila ito ng sidecar, pang service o di kaya pampasada. So mayroon po tayo ritong 2 color available para po rito sa ating Honda Supremo 150. Mayroon po tayo nitong black color at mayroon din po tayo nitong red color. Ito pong kanyang main headlight ay kakaiba yung kanyang pagkakadesenyo, no? Hindi siya katulad nito pong ating Honda TMX 125 o di kaya yung mga ibang brand na box type yung kanyang headlight design. Ito po, pa-curve po siya at gumagamit naman po ng bulb type para po sa kanyang high beam at low beam. Bulb type na rin po itong kanyang turn signals. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para sa kanyang front suspension. Mayroon din po itong rubber protection. At itim din po pala ang kulay nito pong kanyang hub. Itim din po ito pong kanyang front fender. At ito po ay gumagamit ng drum brake para po rito sa kanyang front braking system. At ito po ay naka-spokes rim. At ang presyo po nito pong ating Honda Supremo 150 ay nagkakahalaga po ito ng 78,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 5,300 pesos. At meron naman po itong monthly installment na 4,289 pesos. Sa loob po yan ng 3 taon. Idagdag lang po natin, meron pong bagong dumating. Bagong deliver pa lang po ito na Honda ADB 160 Road Sync version. So kanina, yung standard version nandirito na yan. Pero ngayon po, bagong dating lang po ito pong ating Honda ADB 160 na road sync type. So parehas lang naman po yan. Ang pagkakaiba lang po nila, ito pong kanyang digital meter panel display. Kung ikukumpara po natin doon po sa kabila, normal lang po siya. The same po doon sa 2024 version. Pero ito po yung bukod tangi, yung road sync type dahil mas malapad na po yan. 5 inches na TFT display. And then more vibrant po yan day or night time. At the same time, meron po yung road sync app na pwede po nating i-connect yung ating mga mobile devices gaya po ng ating mobile phones. So ma-access po natin yung kanyang internal system. At the same time, mayroon din po itong maps. May i-connect po natin through mobile phones. Ito pong kanyang windscreen ay mas mataas po ito. Clear color po ito at ito po ay manually adjustable. Nakapop up po ito pong kanyang mga turn signals na LED. At agaw pansin po ito pong kanyang makapal na daytime running light. At naka full LED po ito pong kanyang high beam at low beam. At the same din po rito sa gitna, gaya po ng standard version, meron po siyang glossy black rito sa gitna, habang yung 2024 version ay all white po siya. So dito po natin marirecognize yung mga 2026 model dahil meron po silang glossy black color dito po sa gitna. Mayroon po yung Honda Selectable Torque Control. Ang kagandahan po pala nito pong kanyang traction control, dito po sa ating road sync type, ay meron po siyang button rito na kung saan ay pwede nating i-turn on and off ito pong kanyang traction control.
Yun ang kagandahan nito pong ating road sync type. At ito pong kanyang side profile, nagkaroon po siya rito ng butas at iba na rin po yung kanyang design kung ikukumpara po natin dito po sa old version ng Honda ADB 160 na 2024 year model. So the same po yan dito sa standard. Pareho po dito po sa road sync type na 2026 model na ADB. At ito po ay gumagamit ng telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. Showa brand po yan. Gumagamit po ito ng single rotor disc brake na flower design with 2-pot caliper na Nissin brand. Isa pa po pala sa aking nakita at napansin, dito po pala sa ating road sync type, yung kanya pong pot caliper ay matte brown color. Habang ito pong ating standard type ay matte black color po siya. At ito pong kanyang cast wheel, matte brown din po ito. Nakaterno po yan dito po sa kanyang 2-pot caliper. Habang ito naman pong ating standard type ay black color po yung kanyang mags at nakaterno din po sa kanyang pot caliper. So yun po yung pagkakaiba nito pong ating road sync at yun pong ating standard version. At ito po ay naka semi-dual purpose pattern tires. At ang presyo po ng Honda ADB 160 road sync type ay nagkakahalaga po ito ng 176,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 25,800 pesos. At meron po itong monthly installment na 8,169 pesos sa loob ng 3 taon. At para po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado po kayong maglabas ng mga Honda motorcycle ay maaari nyo po akong i-PM at i-message. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side banners, motorcycle cover o di kaya helmet, ay ilalagay ko na lang din po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap.